Mga kapatid na minamahal ng ating Panginoong Hesus na may mabuting plano para sa inyo. Hallelujah! Alam naman natin na mahirap ang buhay sa barko kung ating ikukumpara ito sa buhay natin dito sa lupa. Malayo tayo sa ating mga kapamilya at kaibigan at kasama natin ng matagal ang hindi natin makakakilala at lalo na galing sa iba't ibang background, culture at personality. Ang kumain at makatrabaho sila at mamuhay kasama sila ay nakakatest at kung minsan ay nakakaubos ng pasensya. Maraming mga misunderstanding at paminsan ay nadjudge pa natin ang ating mga kasamahan. Ngayon, basahin natin ang Luke chapter 7 verse 36 to 50. Binigyan tayo ni Jesus ng mahalagang aral kung paano natin titingnan yung mga ating nakakaalitan sa barko. Tayo ay hinahamon ni Jesus na i-check ang ating gaze. Ibig sabihin ay i-examine kung paano natin titingnan at i-judge ang iba. Nakikita ba natin sila through the eyes of mercy and love tulad ng ating Panginoong Jesus? Or meron tayong pride at kung minsan tayo ay bias tulad ng Pariseo na si Simon? Gusto kong ibahagi sa inyo yung storya ng isang apo at ng kanyang lolo na ng 4 years old ang kanyang apo at ito ay may problema sa mata at siya ay nagkaroon ng salamin. Siya ay sobrang excited. Sabi niya, wow, nakakita na ako at maayos na ngayon ang aking paningin. Excited siya habang pinapakita niya ito sa kanyang pamilya, sa kanyang kaibigan at siya ay masaya at palaging suot ang kanyang salamin. Tapos ng isang araw, nung suot niya ito, siya ay nalungkot. Wala na akong makita dito sa salamin ko at madilim na. Tinignan ng kanyang lolo ang salamin at napansing maraming bakat at dumi ang lens nito, kaya tumawa ang kanyang lolo. Siyempre, wala kang makikita, sabi ni lolo. Dahil madumi ang lens mo, kailangan mo itong linisan. Ang simpleng story na ito ay parang yung pagtingin natin sa iba. Ang salamin ay kung paano tayo tumitingin at madalas ito ay nadudumihan na ng judgment. Gamit ang ganitong salamin, hindi tayo makakita ng maayos at madalas ang nagiging focus natin ay doon sa mali ng iba kaysa doon sa mga magandang nagagawa nila. Ngayon, ang ating passage ay nag-umpisa kay Simon na isang Pariseo nang in-invite niya si Jesus sa kanilang tahanan. Sila ay may mataas na posisyon at stricto pagdating sa mga tuntunin, ngunit ang puso nila ay puno ng pride at self-righteous. Kaya ang invitation naman ni Simon ay most likely hindi para i-honor si Jesus kundi i-observe at i-test siya. Kaya in the middle ng kanilang pagkain, may pumasok na babae na kilala bilang isang makasalanan. Sa culture nila, hindi normal na ang babae ay openly na sumasama sa mga kalalakihan, kaya marami ang nagulat lalo na ang babae ay kilala bilang isang makasalanan. Ngunit ang babae ay hindi natakot na siya ay makriticize o kung ano man ang isipin nila. Siya ay lumapit kay Jesus at kumuha ng isang mamahaling pabango at lumuhod sa kanyang harapan. Siya ay umalagulgol ng iyak at nabasa nito ng luha ang paa ni Jesus at ang pinunas niya sa paa ni Jesus ay ang kanyang buhok. Pinakita niya ang kanyang pasasalamat at ang kanyang pagmamahal kay Jesus habang binubuhos ang pabango sa kanya. Sa Luke chapter 7 verse 39, na makita ni Simon ang ginawa ng babae, naisip niya na if this man were a real prophet, he would know what kind of person she is and what a great sinner she is. Ginudge ni Simon ang babae base sa kanyang reputasyon. Hindi niya nakita ang kanyang pagsisisi at pagmamahal, kundi ang kanyang kasalanan lamang. Siya ay napaka-self-righteous at kanyang isip na mas nakakataas siya kaysa sa babae na ito. Ang hindi niya na-realize ay mismong siya ay hindi din nagpakita ng tamang hospitality or pagtanggap kay Jesus. Sa culture nila, ang normal na practice ay alukin ng bisita, hugasan ng kanilang paa, i-kiss ang paa at i-anoint ang kanilang ulo ng oil. Ngunit wala siyang ginawa maski isa doon, which shows na hindi
talaga welcome si Jesus sa kanila at hindi niya nirespeto si Jesus. Alam ni Jesus ang nasa isip ni Simon at may shinare siyang isang parable. Simon, two men borrowed money, one owing 500 denarii and the other owing 50 denarii. When neither of them was able to repay the debt, the one who lent them the money forgave them both. Who would love him more? Simon answered, the one who had the greater debt is forgiven. Ito ang kanyang sinabi sa verse 41 at ginamit niya ito ni Jesus ito para magbigay ng importanteng lesson para kay Simon. Alam ng babae ang kanyang mga kasalanan at lubha siyang nagpapasalamat sa kapatawaran ng kasalanan nito. Ang kanyang pagmamahal at ang kanyang devotion ay isang response sa kanyang natanggap. At ito pa ang sinabi ni Jesus kay Simon, this woman risked your condemnation to see me. She recognized her sin and she came to me to be free from it. At sinabi ni Jesus sa babae sa verse 48-50, your sins are forgiven and your faith has saved you. So go in peace. Ang story na ito sa Luke chapter 7 ay konektado sa iba pang mga story sa Bible na nagbibigay sa atin ng mas malalim pa na pagkaunawa sa pagmamahal at sa kapatawaran ng Diyos. Sa John chapter 8, may isang babae na nahuli na nangangalunya at dinala nila ito kay Jesus ng mga Pariseo at ng mga abogado. Dinemand nila na siya ay batuhin hanggang siya ay mamatay na naaayon sa kanilang batas. Ngunit after ng John chapter 8 verse 7, ang sabi ni Jesus, he who is without sin among you is the first to be stoned. Then one by one they dropped the stones in their hands and leave the woman's side. Jesus said to the woman, I do not condemn you either, so go and do not sin again. Pinapakita dito sa story na ito na hindi kinondemn ni Jesus ang babae at binigyan siya ng chance upang magsisi. Tulad ng babae sa passage natin ngayon na nakaranas din ng parehas na kapatawaran galing kay Jesucristo. Ganun din ang story sa kilala na parable ng prodigal son sa Luke chapter 15 nagpapakita sa atin ng lalim ng kapatawaran at pagmamahal ng ating Diyos. When the son who left him and lived a life of debauchery returns, the father welcomes him with joy rather than asking about his past. This my son was dead and alive again, and I was lost and have found him again, he exclaims. Ang pagmamahal ng Diyos ay hindi tumitingin sa atin past, kundi sa present at future kung tayo ay manunumbalik at magsisisi. Ngayon, tayo ay may natutunan ng mahalagang lesson sa salita ng Diyos. Tiningnan ni Simon ang past ng babae at doon siya nag-judge. Ngunit si Jesus ay hindi tumingin sa past kundi sa puso ng babae. In 1 Samuel chapter 16 verse 7 sabi doon, God says, man look at the outward appearance, but I, the Lord, look at the heart. Pinapahalagaan ng babae ang forgiveness na binigay sa kanya ng Diyos. Gaya ng sabi sa Romans chapter 3 verse 23, for all I have sinned and fall short of the glory of God. So lahat tayo ay nagkasala at pinatawad by the grace of God. Ang babae ay pinakita ang pag-ibig gamit sa Diyos, gamit ang luha at pabango. At tulad din yon, tayo ay kailangan magpakita ng gaya nito. Tumingin sa iba tulad ng pagtingin ni Jesus sa atin. Tayo ba ay tumitingin sa past ng isang tao or sa mga mali lang nila? Tulad ni Simon or tulad ba ni Jesus na tumitingin sa atin ng may grace, love at mercy? Mabuhay kasama ang iba sa barko ay mahirap. Madaling mag-judge kapag may mali ang iba or hindi natin gusto yung ugali ng kasama natin or merong pagkakaiba sa culture na hindi natin maintindihan. Madali tayong magalit or magwala ng walang preno.
Sa mga moment na ito, kinakailangan nating tingnan ng ating sarili kung malinis ba yung ating salamin, kung ang paningin ba natin sa iba ay katulad ng kay Jesus. At kapag clouded yung vision natin, kailangan natin itong linisan para araw-araw tayo ay may paningin katulad ng merong paningin si Jesus para sa atin. Humingi tayo ng tulong sa Diyos na makita yung mga kaaway natin kung paano niya tayo tinitingnan. Maaari ka din magdasal katulad nito. Lord, help me to see this person through your eyes. Please replace my disappointment with mercy and my judgment with understanding. Pag may kasamahan ka na nakakainis or paminsan nakakairita, pause mo na at ipag-pray mo sila. Yung mga prayers na ito ang magdadala sa atin ng peace, sa ating heart, at magbabago ng ating pagtingin sa kanila. Hindi tayo perfect at lahat tayo ay nagpo-fall short sa standard na binigay sa atin ng Panginoon. Kung paano pinatawad ng babae sa Luke 7, ganoon din tayo pinapatawad ng Diyos. Kapag naalala natin ng ating natanggap na grace, mas madali tayo makakapag-extend ng grace na katulad ng natanggap natin sa iba. Mag-reflect tayo doon sa salvation na ating na-receive at sa mercy, sa patience na pinakita sa atin ng Lord. Sabi ng Lord na love one another. Kasama dito ang patience, kindness, at forgiveness. Iba siguro ang story ni Simon kung instead na nag-judge siya ay nagpakita siya ng love doon sa babaeng makasalanan. Tulad ni Jesus, maging open-hearted tayo sa approach natin sa mga tao. Ang empathy ay yung effort natin na alamin kung ano yung nararamdaman ng iba at ilagay natin ang ating sarili doon sa sitwasyon na yun bago tayo mag-judge or isipin natin kung ano ba yung pinagdadaanan ng iba. Mahirap sa barko at nakaka-stress. Walang tulog, paminsan at namimiss natin ng ating pamilya, may mga personal issues na nakakaapekto sa atin. Pero pag nakikita natin ang kasamahan natin na nag-struggle, tayo ay mag-approach tulad ng pagtingin ni Jesus sa atin na nagpapatawad at nagmamahal sa kanila. Pakinggan natin sila kung ano man yung hinanaing nila at dumamay sa kanilang sitwasyon. To close, ang story ng babae na to sa Luke chapter 7 ay nagre-remind sa atin ng power ng grace at forgiveness ng Lord. Walang sino man ang beyond sa pag-ibig ng Diyos at ang ating past ay hindi magdi-define ng ating future. Ang grace ng Lord ay may power para tayo ay pagalingin, tayo ay restore, tayo ay baguhin at bigyan ng bagong buhay, di ba? Ang buhay sa barko ay mahirap at madali tayo paminsan makapag-focus sa mga mali na nakikita natin sa iba. Ngunit ang nais ni Jesus ay tayo ay tumingin sa isa't isa ng may love at ng may mercy. Isantabi natin yung mga judgment na meron tayo sa kanila, yung pride at saka yung mga pagkabayas natin at itato natin yung ating mga kasama ng may pag-unawa. Sa ganitong paraan, ang pagmamahal ni Jesus ay mai-shine natin. Gusto din ng Lord na magpatawad tayo at magmahal at mamuhay tayo kasamang iba. At kung ang ating ma-experience ang grace ng Lord, mas magiging mabuti at maganda yung samahan or yung buhay natin sa barko. Nawa ang mensahe ngayon sa atin ay maging way para sa atin na magdala ng hope at peace at sa mga tao sa paligid sa atin, sa mga kabaharo nating marino na namumuhay sa paningin ng ating Panginoong Hesukristo.